Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for rest of 2025. Ito po ay from July to December. So ano yung mga magaganap sa inyo possibly on those months bago tayo tumulay sa 2026. So Aris, ito nakagawian ha. Kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aris yun. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa'yo ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Aris, thank you again for not skipping the ads po ha at saka po sa mga nagdo-donate. Thank you again for your generosity, your kindness, at ang suporta nyo po dito po sa channel natin every time na meron po tayong reading for Aris. So ano po naghihintay sa inyo ngayong July to December and rest of 2025? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have, wow, Nine of Pentacles. Wow, beautiful. In the area of what you want, you have the Hermit card. Lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Hanged Man. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of your near future, you have the Six of Swords. Wow, napakagandang mga cards. In the area of your challenge this time, from July to December, you have the Chariot card. Wow, napakaganda. In the area of your fortune, meron kang wow, star card, a wish fulfillment, something na dirasal mo ay matutupad this time, July to December. Congratulations, Aries. In the area of your divine advice, meron kang Nine of Wands. At ang outcome mo, sabay-sabay natin babasahin at titignan mamaya. Magkakagulatan tayo kung ano laman ito. But this is your outcome bago tayo pumasok ng 2026. So Aris, alin dito ang mga cards na talaga namang magbibigay sa iyo ng kapalaran and swerte and exciting times? So basahin natin isa-isa ang mga cards na yan. But first, ano mo na yung lingering energy mo in your background na maaari mo magamit o maaari mong maging bala, so that you can trail carefully from July to December papasok around 2026. Okay, at the bottom of the deck you have the King of Cups. Okay, this time ang sabi ni Spirit Guides, relax ka lang. This is the right time for you to use your head more than your emotions, Aries. Okay, ngayong kalahating ito ng taon bago tayo pumasok ng 2026, I know you're very bold, you're very ambitious, you're very eager and competitive. Pero sabi ni Spirit Guides, Aries, kayo daw kailangan maging kampante lang ngayon para maging relax lang, maging maayos lang. Wag masyadong, yung gigil na gigil to do things. I'm hearing because there are a lot of triggering things in your life this rest of 2025. Okay, triggering things when it comes to your emotions. Maraming chismis siguro, maraming tao mga mag-poke ng iyong katahimikan. Someone will make chismis about you, ganyan. So ngayon na pagkakataon for you to maging level-headed ka daw. Okay? Especially sa mga ayusin mo, sa mga aberya, sa mga magaganap ganyan. So parang kung meron mga problema here and there, laging isip daw ang pairalin mo at huwag emosyon. Huwag ka daw lagi magde-decide based sa nararamdaman mo kasi baka yan ang makakomplika ng mga bagay-bagay. Okay? Lagi daw ikalma mo muna ang sarili mo. Take deep breaths, mga 3 or 5 before you make a sound decision o kahit nga reaction man lang o pagsasalita. Ngayon dapat mo lagi kakalmahin daw ang sarili mo. I don't know why, maybe because this is especially in your cards, this is like you doing something talaga in the advancement of your life. Kaya siguro merong moment sa'yo na may frustration, kakaroon ka din ng halimbawa ng mga parang pagkaini, pagkairita. Kaya para hindi ma-complicate ang mga bagay-bagay this July to December, kailangan kalma ka lang, relax ka lang. If someone is making issue about you o kaya nanggugulo ng away, hayaan mo na, wag mong patulan. Parang learn to give energy, time, power, and your voice to things na nagmamatter sa'yo. Yung pamilya mo, trabahon mo, kung hindi naman importante, wag mo na bigang buhay. Ganon. Parang ngayon, parang tinatawag ka ng spirit guides mo to be smart. To be smart in how you handle your emotions. So ngayon parang tinatawag ka ng spirit guides to be emotionally matured, Aries. Okay? Emotionally matured, especially with people around you. O kaya sa pagtupad mo sa mga goals mo. I'm seeing here yung mga bagay na gusto mong tumbukin, gusto mong gawin. So marami kang mga pagdadaanan in terms of patience, in terms of talagang doing the plan based on how you expect it to be. So ngayon parang sinasabi ni Spirit Guides, relax ka lang. Okay lang yan. It doesn't need to be perfect. That's what I'm hearing. I don't know why. Very specific for a very specific Aries. You don't need doubt to be perfect. Your plans shouldn't be perfect. Okay lang kahit magkamali. Okay lang kahit para may espasyo na hindi mo alam ang gagawin.
o kaya hindi mo masyadong gamay, okay lang daw yun. Huwag ka daw mangamba, huwag ka daw mainis, huwag ka daw mairita. Just do what you can, okay? Every single day at kalma ka lang lagi. Kalma. That's the word for you. Kalma ka lang. Time to relax, time to enjoy, time to have fun, okay? Especially in your spread, basahin natin ang iyong reading for July to December. Ilan mo na ang iyong major arcana? You have 1, 2, and 3 major arcanas. Okay, namely the Hermit card, the Star card, and the Chariot card. Nakita ko dito, Aris, sa kabuuan daw. Paunang mensahe ito ng yung major arcana. Ito yung mga cards na may malaking element and frequency sa life mo this period of time from July to December na parang marami kang hinahanap, marami kang gustong tupad, marami kang tanong sa sarili mo. It's either about your dream or about a certain relationship o kaya sa mga balak na gusto mong trabahuhin o pagtagumpayan dito sa kalahati ng taon na ito. And your spirit guides are telling you, keep on the faith. Keep on the hope. Because nakita ko dito na aabante ang lahat. Aabante ang mga plano mo, ang mga gusto mo mangyari. It's just that parang ang tinatawag ng spirit guides hanggang saan ka ba naniniwala at nananalig doon sa mga bagay na gusto mong matupad. Because yun na lang daw ang pumipigil. That's what I'm hearing. That's what I'm feeling. Yun daw pumipigil sa pagtupad ng mga gusto mo is the eagerness, okay, yung tiwala and parang believability mo sa mismong pangarap mong gawin, okay? Parang dapat ikaw daw mismo unang-una ang naniniwala sa goal mo, sa wishes mo, sa gusto mong matupad. Kasi kung parang sana nga. Pag puro ganun, parang ikaw mismo ang nagbibigay ng signal kay universe. So parang ikaw mismo may duda ka din kung makukuha mo siya, no? So parang sabi ni Spirit Guides, have a full support, a full dream, full hope with what you trying to wish and what you're trying to accomplish, mga bagay na gusto mong mahanap, so that magtuloy-tuloy yung pasok sa buhay mo from July to December, okay? So pag-usapan natin in detail mode kada card. At your center, you have the 9 of Pentacles. 9 of Pentacles being in the core, in the heart of your spread. Ibig sabihin, ito yung talaga namang mangyayari sa yung malaking epekto sa buhay mo from July to December. Kaperahan. Magiging busy ka daw, Aries. Very, very busy with work, with your negosyo, sa pagkakaabalahan mo para kumita ka ng malaki. Kasi nakita ko dito parang very, very independent, Aries. You are financially independent this time. Nakita ko sa inyo someone, ngayon parang ang lakas na loob mo na parang okay, buo na sa loob ko, hindi na ako naguguluhan, hindi na ako parang confused when it comes to your decision na kumita ng mas malaki this time, especially itong July to December. Parang meron ka ng gustong tahakin na landas kung saan meron ka ng your negosyo o kaya sideline na parang meron ka ng tutumbukin na trabaho na magkakaroon ka ng kaperahan mo, sarili mo ha. Not for the family, not for the kids. Pero parang ngayon naisip mo, you want things for yourself naman. Parang ito yung pagkakataon for you na, ay, why not magbukas na ako ng sarili kong bank account, magbukas na ako ng sarili kong savings, makapag-ipon na ako, makabili na ako for myself. Because a 9 of Pentacles all about you, your independence, your own happiness. Kaya ngayon talaga parang hinahanap mo yung katiwasayan, yung peaceful lang, yung kalma. Because nakita ko rito na, yes, sige, pagkutuunan ko na lang ang pansin yung mas importante sa akin. Siguro nga some of you, a single mother na kaya kakahiwalay lang sa karelasyon at ngayon parang figure out mo pa kung paano kakikita na on your own because for a very long time baka umasa ka rin for your lover o kaya umasa ka sa parents mo. Ngayon parang tumatayo ka na sa sarili mong paa. It's time for your independence. Kaya kahit anong gulo ng paligid, kahit na parang feeling mo napaka-clouded, napaka-ingay, napaka-gulo, pero pilit mo kinakalma ang sarili mo at sinasabi mo sa sarili mo na kaya ko to. No? Pilit mo sinasabi sa sarili mo na magagawa ko to, mabibili ko tong property na to, makakalipat kami ng mga anak ko, mabibigyan ko sila ng sarili nilang future kahit ako lang. So ngayon parang you're being very empowered, Aries, in doing things on your own. I'm seeing you earning a lot of money this time around na parang kaya mo nang panghawakan yung sarili mong pera, sarili mong panggastos for your family and for yourself too. Kasi nakita ko dito with the 9 of Pentacles, talaga namang ngayon kakaroon ka ng kalakasan to really parang panghawakan yung budgeting, pansarili mo, pang-share mo pa sa iba. Ngayon parang nagiging matalino ka na daw in ways of handling your money. At ngayon parang nobody can question you sa mga bagay na gusto mo because I'm seeing buo sa loob Buo sa loob yung
paghanap ng trabaho na permanente, pagbabagong buhay, pag-iipon, pagbili ng mga bagay na gusto mo. I'm seeing talaga parang pinapahalagahan mo now yung sarili mo. Parang sa lahat ng plano mo this time, importante na kasama ka. Importante na kabudget ka dun sa mga bagay na iniisip mo about your money, no? Parang gusto mo magpaganda, gusto mo mag-ayos, parang this time ako naman muna, wala akong time for anybody else. Parang kung kailangan ko maging single, ako muna sa sarili ko. I'll be buying things for myself na dati hindi ko ginagawa. Ngayon, may time na ako to do so. Maybe because meron na kayong bagong trabaho o para na-figure out mo na yung ways mo paano para kumita ng malaki and para magkaroon ng enough earnings for you and your family na parang magkakaroon ka na ng time for yourself. Okay? The Nine of Pentacles being clarified by the King of Wands. Yes, nakita ko talaga dito na parang yung plano mo, gagawin mo. Parang wala ka ng means or wala ka ng ways to really get other people's opinion o para makinig ka pa sa panliliit na iba. Parang buo na yung loob mo eh. Nobody can detest you. Nobody can talk to you na parang, uy, Aries, wag yan. Parang hindi, ito talaga gusto ko eh. For me, for myself, for my freedom, for my future, nakita ko talaga na parang merong kaukulang paglaban ito at paninindigan din in your part. Nagkakaroon ka na ng vision of your future. Parang na-realize mo na for the next 5 years, dapat meron ako sarili kong bahay, dapat nakabukod na kami ng mga anak ko, o kaya dapat permanente na itong negosyo na to, o kaya kung meron akong main job, dapat meron pa akong side job o sideline, ganyan. So parang puro kaperahan ang iniisip mo this time. Paano ka makakaipon, paano ka makakabili ng property, paano ka makakapag-settle down. And nakikita ko dito yung kalakasan from you. Napaka-fighter mo this time. A fighter, a doer, no matter what. Ano man ang sabihin nila, ano man ang pananakot ng ibang tao na pinoproject nila sa'yo, pero ikaw kahit may alinlangan, may takot, pero hindi, kakayanin ko. Kaya parang feeling ko talaga, kinakalma mo yung sarili mo for a very long time. Especially now, kinakalma mo yung sarili mo because you know na kung aligaga ka, natataranta ka, alam mong magiging confused ka sa mga bagay-bagay. Pero ngayon, pilit mong kinakalma ang sarili para magawa mo yung mga bagay na gusto mo, especially when it comes to your money na paninindigan mo in July to December, okay? In the area of what you want, you have the Hermit card. Like I've said kanina, meron kang mga bagay na pilit hinahanap this time. Para mga answers to your questions, mga paano to, paano ganyan, pag ba nag-invest ako doon, ano kaya pwede kong gawin. So marami kang, you're very, very curious this time, Aries. Ano? Curious ka sa mga bawat hakbang mo. Hindi ka ganun katakot na mag-isip o maghanap o magtingin ng ibang option sa buhay na parang, why not try ko doon? Why not ito gawin ko? Why not umiwas ako sa ganyan? Ano ba talaga yung for me? Ito ba yung nararapat na job for me? Lord, i-direct mo ko ganyan. So there are a lot of questions in you na gusto mo masagot because gusto mo na magkaroon ng diretsyong buhay. Parang malinaw sa'yo lahat-lahat. Na hindi ka na mangangapa, hindi ka na mag-iisip, ganyan. Pero nakita ko rin dito for some of you, Aries, na parang gusto mo na mapag-isa, ano? Because parehong cards sa lumabas, all about your independence. The Nine of Pentacles and the Hermit card, you want to do it on your own. No? Para ayaw mo nang umaha sa iba. Ayaw mo nang depende sa ibang tao this time. Kaya siguro parang kinakalma mo ang sarili mo, pinipilit mong kayanin lahat because this like having a new power, a new level of independence. So parang this time naman, my rules, my ways. Ano? Nakita ko dito na I'll be finding my own path, I'll be carving my own path, carving my own future. Kaya ko to, gagawin ko to, paninindigan ko to. And you're still finding your footing. Yan nakita ko dito with the Hermit card na parang hinahanap mo pa rin. Pero desidido ka na, nahabulin yun at hanapin yun. And parang hindi ka papapigil kahit kanino man. Because parang for a very long time, I'm hearing, you've been following orders from other people. Pwedeng sa dati mong lover, o kaya sa magulang mo, o sa lola mo, lolo't lola mo, o ibang tao na parang feeling mo sila lagi yung nagdidikta sa'yo ng mga gagawin mo. Ngayon parang merong newfound freedom. I feeling that is your theme for July to December is your time to be free. Time for your freedom. So ngayon, gawin mo yung gagawin mo at kalmahan mo lang para isip ang lumitaw, isip ang mamayani at makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? The Hermit cards being clarified by the Empress card. Yes, meron ka talagang binubuo, meron kang hinihintay na ma-create, maipanganak, ano? Either na new job, new passion project, new bahay, new ari-arian. Meron kang tinutumbok na pagbabago sa buhay mo na gusto mo na makamit. Kaya ngayon pilit mong hinahanap yung mga kasagutan para makamit na siya o makuha na siya. Halimbawa, meron kang pinapangarap na gusto mo na mag-abroad, gusto mo na lumipat because now parang
sawang-sawa ka na sa trabaho mo kasi parang feeling mo everything is not enough o kaya you're earning less or more than what you should have kasi sobrang pagod mo sa trabaho, feeling mo hindi mo deserve yung ganong kalit na sweldo, and now you are working so hard ito mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, you're working so hard para makakuha ng right credentials, right papers, documents para makapunta ka na abroad o makalipad ka na for a better life because you're searching for a better life, you're searching for things and parang trabaho and opportunity na makapagbigay sa iyo ng satisfaction and new life, new beginning, solid na pagkakakitaan. Kaya talaga namang ngayon sa core mo, sa energy mo buong July to December, talagang pera ang iniisip mo kung paano magiging solidify yung iyong kaperahan at iyong future when it comes to your resources. At ngayon, hinihintay mo talaga mabuo ito, hinihintay mo na lang na matapos. I'm hearing you're also waiting for the right timing because baka may inaasahan ka pang ibang tao magbibigay sa'yo. Sa kabila ng paghihintay because it is all about creation and it is all about waiting for the answers, talaga namang kinakalma mo ang sarili mo sa paghihintay this time. You're like, okay, darating din yan, tsagain ko lang, hintayin ko lang at darating yan para sa'yo, okay? In the area of what you need, you have the Hanged Man. Dito nakita ko, Aries, na may mga kinakaharap ka daw ng mga problema this time. Okay, pwedeng problema sa pera, problema sa family, problema sa iyong mga goals and dreams. Kung ano man po yung mga inaalala mo this time with July and December. Sabi ni Spirit Guides, ang kailangan mo daw kalinawan ng isip. Okay? Kung dito sa background mo, ang kailangan isip ang pairalin more than your emotion, ang kailangan mo naman daw yung kalinawan ng isipan. Parang halimbawa, kung merong problemang ganito, ito lang ang solusyon mo. Pag hindi umubra, yan, stuck ka na. Ano ka na, delayed na sa'yo. Parang feeling mo wala ka na magawa. Kasi isa lang yung naging solusyon mo, Aries eh. So parang sabi ni Spirit Guides, bumaliktad ka katulad niya. Tignan mo siya, bumaliktad talaga siya sa puno, kumabit siya sa Tree of Life at inisip niya, Tree of Knowledge, at inisip niya, ano kayo ibang paraan para masolusyonan ko yung problema ko. At ayun, bumaliktad siya at biglang kuminang ang kanyang isip because nakita niya na ibang perspektibo yung problema, nahanap niya yung right solution away from the traditional ways na ginagawa mo before, Aries. So parang sabi ni Spirit Guides, ito ang pagkakataon for you to find new ways every time na magkakaroon ng problema. Halimbawa, yung problema sa pera, paano ko to solusyonan in a different way. So maghanap ka ng option A, option B, option C so that magkaroon ka agad ng pantapal o bigla ang additional na solusyon. Okay? So always find other ways more than yung talagang solusyon na naiisip mo lang. Okay? The Hanged Man is being clarified by the Four of Swords. Yes, dalawang best ba? Lumabas na bang four? Hindi, wala pa. Four of Swords is... But parang naisip ko lumabas na kanina yung Four of Swords. I don't know why. Four of Swords is being clarified by the Hanged Man. Dito nakita ko na parang yes, ikalma mo din ang isip mo at puso mo. There are things na parang you can't force things to happen. Okay? Kung halimbawa ito ang nangyaring solusyon, ito ang problema, hindi mangyari, umiba ka ng atake o kaya umiba ka ng diskarte sa problema mo na yan kasi baka mamaya yung palang kaya hindi masolusyonan, kaya hindi umandar-andar because yung way mo on how to solve this yun ang iba. And nakita ko dito na parang there is a prayer or this parang minsan daw kailangan mo rin magpahinga because kaya hindi ka daw makapag-isip ng mga solusyon o hindi ka makahanap talaga ng tamang strategies because you're so tired, Aries. Very, very tired ka na. Lumabas din siya sa iyong advice with the 9 of Wands is like talagang pagod na isip at puso mo at pati katawan mo kaya siguro hindi ka makahanap ng right solution. Kaya parang sabi ni Spirit Guides, magpahinga ka daw, minsan idasal mo. May power ang dasal actually kapag pagod ka na o kaya feeling mo walang pag-asa, may super power sa dasal. Lumalakas ka, kakaroon ka ng kakaibang energy and kakaibang hope to do things every single day, kahit pagod, kahit puyat, kahit hirap na hirap, magiging consistent ka when it comes to prayer. So Four of Swords really telling you, kapag pagod natin, hindi mo mahanap yung sagot, at parang feeling mo you're stuck or hindi mo mahanap yung tamang solusyon at hindi ka makaabante, minsan ipahinga mo daw muna and just relax. Okay, relax. And you will get the right answer. Ibibigay sa'yo ng God at the right timing. At doon ka talaga magiging maliwanag ang isip mo kapag relax ka, nakatulog ng maayos, nakapagpahinga ng maayos ang isip mo, doon mo mahanap yung right solution in every question, in every problem sa buhay mo this July to December. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Wands. Ngayon nakita ko dito may dumating, may darating sa'yo na bagong trabaho, bagong opportunity, new job or promotion, something new in your life na parang
unang ilag ka na parang, ay, teka, kakayanin ko ba to? Kapag ba to nabigay talaga sa akin, kakayanin ko ba siyang palaguin? Kakayanin ko ba tong posisyon na ito? Magagawa ko ba ng tama yung inaasahan sa akin? So may added takot, may added pressure, and may added expectation from other people na dumadagdag do sa fear mo in what's you're trying to do this July to December. Ang sabi ni Spirit Guides, yakapin mo lang. Don't fear the unknown. Embrace the opportunity. Huwag mo siyang ituring na problema. Huwag mo siyang ituring na burden. Ituring mo siya na opportunity for you na magkapera. Okay? Ito ang naka-apekto dito. Para meron kang nilaban, meron kang niyakap na opportunity o trabaho or endeavor na parang, okay, tatanggapin kita, tatanggapin ko na to, yayakapin ko tong buong puso. Gagawin ko, makakaya ko, mag-focus ako dito para mapakinabangan ko siya. And shoot, ayun, may pera ka. Meron ka na may ipon, may solid ka ng job, hindi ka na contractual, regular ka na, may kontrata na. Nakita ko dito na itong yayakapin mo na opportunity, this will give you a lifelong money at makakapag-ipon ka na at mabibili mo na yung mga pangangailangan at gusto mo. Iba yung pangangailangan sa gusto, di ba? Wants and needs, pero both makukuha mo siya. Very, very happy for you, Aries. Okay? Page of Wands being clarified by the Four of Pentacles. 4-4 ay lumabas na. 4-4 means you are protected by your spirit guides, by your angel guides. Kaya don't worry, relax because everything is working out in your favor, okay? The Page of Wands, 4 of Pentacles ang nag-clarify sa kanya. Meaning sabi ni spirit guides, yakapin mo daw yung mga bagong opportunity because ito magbibigay sa iyo ng financial stability. Okay? 4 of Pentacles like talagang pagkakaroon ng sarili mong pera for the rest of the year. Nakita ko dito na wag mo daw i-take for granted yung opportunity. Baka may mag-alok sa'yo ng bagong negosyo, trabaho o sideline and then ikaw parang ayoko niya masyadong matrabaho, ayoko niya masyadong malayo. So parang lagi mo daw timbangin mo na Aries. Yakapin mo. Itingin mo mabuti because that has a potential to give you a financial stability na kailangan mo for your life, especially pagpasok mo next year. 'Di ba? Ang haba-haba parang July to December. It's time for you to really have that money at makaipon ka for you and your family, okay? In the area of your near future, ito maganda, probably pagpasok ito ng 2026, you are now with a 6 of swords telling you na you're now moving to a calmer water. Papunta ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Leveling up ito. I'm seeing you landing on that job. Okay? Solid na yung job na yan. Hindi ka matatanggal dyan. Paangat ka dyan. Nag-e-enjoy ka with your coworkers. Nag-e-enjoy ka sa sweldo mo. Nakaipon ka. Napaprovide mo na yung needs for your family. Nakabayad ka sa bills. Away from drama. Away from conflict. Hindi ka ganun ka struggling. Nakita ko dito na palayo ka na eh. Papunta ka na sa katahimikan. Papunta ka na sa katiwasayan where there is no struggle. There is no utang. I'm also seeing that. Ngayon parang nakita ko na sapat na yung pera para sa'yo na hindi mo na kailangan pang mangutang from other people o makiusap from some people. Nakita ko talaga dito na you are now ready to go there, to your fantasy land. Fantasy land is a place or a world kung saan yun yung pangarap mo para sa'yo. Magkakaiba tayo ng pangarap para sa buhay natin, di ba? Individually. Pero ikaw, yung pangarap mong buhay, makakamit mo na siya. Okay, Aries? The 6 of Swords being clarified by the Death card. Yes, rebirth. Wow. Death card ang clarify sa 6 of Swords. Patungo ka na sa pagbabago ng buhay mo. Death card is all about really changing your life for the better. Transforming yourself. Parang hindi mo na daw makikilala ang sarili mo moving forward in the next year. Okay? Nakita ko dito na meron ka na sarili mong pera. I'm hearing someone really transferring, bago-bago talaga to na lifestyle. Parang nakita ko na you are also a wiser Aries ngayon, no? Dahil naging matahimik ka, naging alam mo yung mga dapat gawin, naging relax ka lang, you're very, very emotionally matured, nagawa mo yung mga bagay ng tama, walang komplikasyon, walang problema, talagang pagbabago ito sa buhay mo. Kung dati walang-wala kayo ngayon, magkakaroon ka na paunti-unti, nakikita mo yung pag-level up, nakikita mo yung pagbabago paunti-unti sa buhay mo. And embrace this new change, embrace the parang transformation mo at papunta ka na sa buhay na gusto mo talaga makuha. Okay, Aries, napakaganda for you. In the area of your challenge this time for July to December, you have the Chariot card. Chariot card is all about you. Okay? All about your own discretion, your own power. And freedom talaga ito. Freedom. Time for your freedom. Kasi si Chariot card, handa na siyang umalis. Tignan mo, iniwanan niya yung syudad sa likod niya because handa na siyang tahakin yung landas para sa kanya. Ready na siya with the armor here. Sabi niya sa sarili niya, handa na ako. Susuungin ko to no matter what. At ramdam niya yung protection. Like I've said here, with the 4-4, you are protected by the spirit guides. At yun, lumabas nga dito. Protektado ng spirit guides mo yung journey mo moving forward. Pero dahil nasa sa'yo Chariot, Aries, ang pagiging Chariot this time, ibig sabihin nasa sa'yo yung freedom. Kung saan ka pupunta, kanan, kaliwa, sa gitna, aatras ka ba. So, parang ang challenge mo this time,
for the rest of 2025 is urong-sulong. Atras, abante, consistency and inconsistency sa mga bagay na gusto mong gawin. Consistent ba yung effort mo, yung performance mo, yung pagtahak mo sa journey mo, sa goal mo? Dapat daw consistent yun because kapag ikaw mismo ang paurong-sulong, may delay ka sa sarili mo, pinanghinaan ka na loob isang araw, tapos kinabukasan lalabang ka na naman, tapos kinabukasan ayaw mo na naman. So parang hindi consistent. Sabi ng Spirit Guides, in order for you to achieve your goal, kailangan consistent ang iyong andar, ang iyong pag-abante. Hindi ka pwedeng ngayon okay, bukas hindi. Kailangan consistently you want to do this. Kahit puyat, kahit pagod, ilalaban mo. Halimbawa, may YouTube channel ka and then for every 7 p.m. kailangan mag-video. Kahit puyat ka o pagod ka sa buong maghapon, dapat every 7 p.m. ginagawa mo siya. That is consistency and that is dedication and commitment. So parang yun daw ang kailangan mo this time, Aries, is dedication, commitment, and talagang showing up sa mga bagay na gusto mong gawin this July to December. Okay? Clarify natin, the Chariot cards being clarified by the Ten of Wands. Yes, kahit pagod, kahit puyat, kahit parang feeling mo hindi mo na kaya o parang feeling mo kaya ko pa ba to? Kaya pa ba ng katawang lupa ko to? Sobrang hirap na, kahit sobrang bigat. Lagi mo daw iisipin para saan ba to? Para saan ba yung journey na tinatahak mo? Para saan ba yung gagawin mo? Kung malinaw sa'yo yon, yung mga bagay na kung para saan, para kanino, 5 years from now, ano ba ang bunga nito? Kung malinaw sa isip mo yon at sa puso mo, hindi mo iindahin yung hirap, hindi mo iindahin yung burden at susulong ka pa rin forward. Okay? In the area of your fortune, you have the Star card. A wish will be granted for you this July to December. Abangan mo yan, Aries. Merong matutupad para sa'yo, kaya I'm very, very happy for you. Ito yung bunga ng pagod mo to, ha? Bunga to ng pagsusumikap mo, bunga to ng matyaga mong paniniwala na yes, God, hihintayin ko po yung bigay nyo sa akin. Naniniwala po ako na ipagkakaloob nyo po ito. It's in your believability. Okay? Talagang naniwala ka, nagkaroon ka ng pag-asa. You have faith that it will be coming for you this time around. Ito naman. Talagang nakita ko you're on the spotlight. People are admiring you. People are congratulating you. Everybody I believe sa'yo because nakuha mo yung mga bagay na gusto mo at nakamit mo yung matagal na parang feeling mo imposible pero nandito na. So congratulations, Aries. Some of you also ay may gagaling. It's either gagaling from past trauma, past a heartache, or past na parang experiences na hindi mo makalimutan. Ngayon, gagaling ka na. Physical health din. Kung meron sa inyo may sakit ngayon, unti-unti ka nang gagaling. Congratulations, Aries. The Star card is being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Dalawang beses lumabas ang nine dito, Nine of Pentacles specifically. Parang sinasabi talaga niyan, yes, yung dream mo na makukuha mo this time will make you so happy. Will make you enjoy what you prayed for, what you worked hard for. Ito yung panahon talaga ng kukubra ka. Kukubra ka ng mga bagay na pinaghirapan mo at i-enjoy mo siya. Kaya wag mo daw sayangin. That's what I'm hearing, Aries, and make use of it in its full potential para ma-stretch mo siya for a very, very long time. Okay? Congratulations. Talagang pera at pangarap para sa'yo. Wow, napakaganda. In the area of your divine advice, wow, tatlo na palang 9 ito, no? 9 of Pentacles, dalawa, and 9 of Wands. Tatlong 9 is all about release. Okay? Release the control, release the effort, or not the effort, release the pag-force sa mga bagay-bagay. Continue being with the effort, pero yung pag-control sa pag-force sa mga bagay-bagay, huwag mo i-force. Gawin mo lang yung mga kaya mo. Ito yung solusyon mo. Gagawin mo option A, B, C, D, E. Pag talaga yun, marirealize mo na, baka siguro hindi pa right timing. So, kailangan talaga ma-exhaust mo daw muna, Aries. Especially here with the 9 of Wands telling you, paalala sa'yo ng yung spirit guides na parang, gawin mo muna yung makakaya mo. I-exert mo lahat ng effort mo hanggang sa mapagod ka, hanggang sa feeling mo, wala na, nabigay ko na lahat eh. Saka ka lang sumuko, okay? Pero ngayon, sabi ng spirit guides, huwag ka susuko. Meron ka pang option, meron ka pang magagawa, meron ka pang energy, kaya mo pa yan, ilaban mo pa yan. Don't lose focus and don't give up on your dreams, okay? The 9 of Wands being clarified by the 5 of Cups, yes. Ngayon talaga sabi ni Spirit Guides, tapos tayo nakaraan, okay? Nakita ko dito na baka parang feeling mo, yung mga mangyayari ngayon, baka maulit lang ulit yung nangyari before. Kaya parang takot na takot ka. Parang ayaw mo talagang i-push o nag-aalangan kang ibigay lahat because you're feeling na baka masayang ang effort mo, masayang ang money mo, masayang ang love mo for that someone na parang feeling mo, ito na naman, maulit na naman yung dati. May bumabalik sa'yo mga energy and fear and trauma and heartaches mo with the 5 of Cups here na parang sobrang painful pa rin para sa'yo. Kaya parang ang hirap-hirap sa'yo mag-start over. Ang hirap-hirap sa'yo yakapin yung mga bagong bagay. Kaya sabi ni Spirit Guides, in order for you to really, alam mo yun, ibigay ang 100% mo sa mga bago, kailangan magkaroon ka talaga ng
peace sa puso mo, peace sa puso mo na kalimutan mo na yung past, na yung past hindi na mangyayari, and you have the time, and you have the parang blessing ni God na magsimula ulit ng bago. And lagi mo isipin na, okay, bago ito, hindi na mangyayari yung before. Kaya huwag ka susuko, i-push mo pa, ilaban mo pa, new beginning is coming for you, Aries, okay? So napakagandang paalala sa'yo ng iyong spirit guides this July to December. So ano pa yung messages, ang iyong outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung karagdagan nilang mensahe para sa'yo na dapat mong malaman this time? Unang-una, you have dagger, fear, worries, or tense situation. Talaga yun. Meron kang takot, meron kang fear, meron kang worries. Kaya talagang pilit mo kinakalma, no? Para ikaw mismo, ayaw mo maka-apekto sa ibang tao yung problema mo, yung mga nararamdaman mo. Kaya parang minamask mo siya as kalmado, parang okay lang ang lahat, kakayanin ko ganyan. Pero sa loob-loob mo may fear ka, may takot ka. Another message, you have grasshopper, situations in the balance that require careful handling. So ngayon, kailangan daw dahan-dahan lang, relax ka lang, especially in the things that you want to do. Wag mo agad i-rush. Take time in doing so. Okay? Another message, you have bag, something important such as a new job or a raise. Magkakaroon ka doon ng bagong trabaho. Like I said, a wish will be granted. Ito na siguro yun, trabaho or a new opportunity sa life mo. Congratulations. Another message, you have teardrops, great personal sorrow. So marami ka talagang pinagdaanan in the past, especially here with a burden and with a 5 of cups. Marami kang regrets, marami kang sorrow, marami kang pain talaga. Sun, happiness and well-being. So yung pain na yan, yung sorrow na yan, papalitan niya ng happiness. So congratulations, Aries, especially for this July to December. Tapos na yung panahon na iiyak ka. Ito naman yung panahon ng kaligayahan and kasaganahan for you, okay? Another message of August. Importante po ba sa inyo ang buwan ng August or the happiness will come to you in the month of August? Pero daw aabangan ka milestone or important event sa buhay mo sa buwan ng Agosto. So congratulations. Another message, you have love o August and love magkasunod. So baka ito yung tungkol sa pag-ibig or your mga choices mo. Choice career, choice career path or choice trabaho, negosyo. Mga bagay na pinipili mo tungkol din sa love. So August, abangan mo yan. Okay? Another message, you have bread, period of prosperity and abundance. Congratulations. Another message, you have V, victory in some endeavor. Congratulations po. Meron kayong victory, may happiness, may opportunity, new job, and then meron ka pang prosperity, period of prosperity and abundance. Congratulations. Last card, we have mountain road. You are on the road to success. Wow. Napakaganda. Road to success. Your freedom will lead you to road to success. Congratulations. Ito ang area na kailangan mo pa-focusan this whole July to December. Ano pa yung mga additional messages na kalob sa iyo ng ating spirit guides, Aries? For you, first, you have failure. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Like I've said here with the 5 of Cups, kailangan mo talagang kalimutan na yung past mistakes, past heartbreaks, rejections, disappointments, and failures. Okay lang yan. Learning lesson yan for you. Okay? Another message, denial. I acknowledge my fear, but I replace it with the insight of awareness. So may mga bagay na parang hindi mo na kailangan i-deny. Parang ngayon pagkakataon na yakapin lahat ng takot, yakapin lahat ng inhibitions and fear and use that in your advantage, your feelings. Gawin mong kalakasan yan and fuel to really fight more. Okay? Another message, you have humor. Like I've said, relax ka lang. Be happy, relax, and enjoy life. Humor, kailangan daw maging magaan ng lahat sa'yo. So tatlong bagay ang kailangan mong alalahanin this July to December, Aries. Failure, kailangan wag mong isipin na nag-fail ka. Every day is a new opportunity for you to achieve what you want. Denial, wag mong tanggihan. Wag mong i-mask ang iyong mga nararamdaman. Yakapin mo yung takot, kaba, inhibitions, and use that bilang fuel mo para makalaban ka pa, okay? Humor, relax ka lang, enjoy things. And everything, pag dinadaan mo sa tawag, dinadaan mo sa lightness, mas makukuha mo yung mga bagay in a swift and easy way, okay? Ang yung outcome na intriguing, ano kaya to? Sabay-sabay natin tignan. 1, 2, 3. You have, wow, 5 of Wands. Winning a conflict, winning a competition, winning something, argument, o mga bagay na parang makakaalpas ka na sa gulo. It's either internal conflict mo rin ito sa isip mo, parang gulong-gulo ka na kung paano ka abante, paano ka lalarga, maraming mga burden sa'yo, iniisip mo paano. So nakita ko, before the year ends, in your outcome, you will be having a clarity of the mind for those na naguguluhan sa mga gustong nilang gawin. It will have a parang kandila moment for you. Parang the path will be enlightened for you. Alam mo na yung gagawin pagpasok ng 2026. Magkakaroon ka na ng malinaw na daan moving forward. But for others na nasa very competitive na lugar o industriya, nakikita ko dito na magkakaroon ka talaga ng spotlight. Like I said kanina, with the star card, spotlight on you. And you're gonna win the competition. You're gonna come on top.
And makita mo na lahat ng pinaghirapan mo ay worth it, and matututo ka rin sa mga kakompetition mo, sa mga tao sa paligid mo, in your endeavors, sa mga taong yan na parang ah, laging gumigipit sa'yo o kaya nagiging harang palagi sa pagkamit mo sa mga gusto mo. Nakita ko rito na matututo ka rin sa kanila at ma-apply mo yung sarili mo to be a better Aries, to be a wiser Aries. E ngayon para makikita mo yung strategy para manalo ka dito at mag-come up ka on top. Okay? The Five of Wands being clarified by the Temperance card. Yes. Yes, yes, yes. Temperance is all about your patience, no? Matagal mo tong ginugol. It's all about the process. Matagal niyang ginawa, sinalin-salin, inasikaso, tinrabaho, minold yung mga bagay na gusto mo makuha. Kaya talagang nakita ko yung competitiveness in you, Aries. You're very competitive. Alam ko hindi ka hihinto, hindi ka sasuko, hindi ka mag-give up. Pero nakita ko dito na yes, the answer is yes. Makukuha mo yung panalo na ito. Makukuha mo yung magandang resulta from this endeavor kung ano ang putong gagawin mo from July to December, especially in the before the year ends, na parang ikaw yung magkatagumpay, ikaw yung makakuha ng trabaho na yan, o kung ito man ay presentation or passion projects, ikaw yung mapipili, you're in the spotlight, and magandang bunga yung makukuha mo. You're protected by Archangel Michael. Okay? So now, tsagain mo yan from July to December. Tsagain mo lang, gawin mo lang kung meron medyo magulo sa office, sa workplace, pero kung talagang hinihintay mo makuha yung matamis na bunga na yan, resulta na yan, tsagain mo, and it will be yours. You're gonna win this. Okay, Aries? Wow, that is your rest of 2025 reading for July to December. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakarelate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again, Aries, for watching hanggang dulo. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.